kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin Dito sa Historiador Filipino. Nakakasabay ang Iran sa mga makabagong armas ng Estados Unidos at Israel na ginagamit sa pagpulbos sa kanila, pero nakakapagbigay naman sila ng sakit sa ulo sa mga ito dahil sa libo-libo nilang mga drones na pinapabagsak kahit sa ibang mga bansa. Nakatabi lang nila kung saan may base militar ng Estados Unidos, kaya nagdudulot pa rin ito ng matinding takot sa mga nabibiktima. Isa sa mga bansang kilala sa pagpigil sa mga atake ng drones ay ang bansang Ukraine, kung saan ay ilang taon ang pilit talunin ng Russia pero hindi pa rin nila magawa-gawa, at ang paggamit ng drones ng Russia ay nagawa na ng paraan ng Ukraine. Paano ito pigilan ay ang pag-counter nila ng kanilang mga drones interceptors. Iniulat ng Newsweek na lumapit ang Pentagon sa pamahalaan ng Kiev pang talakayin ang posibilidad na makakuha ng mga drone interceptors habang nagpapatuloy ang tensyon at labanan na may kinalaman sa Iran. Ayon kay Donald Trump, handa siyang tumanggap ng tulong mula sa kahit na anong bansa at nakahanda daw siyang bumili ng drone mula sa Ukraine. Ilang araw bago ito ay binunyag ng leader ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na may ilang pinuno ng iba't ibang mga bansa ang lumapit sa kanila upang humingi ng kanilang kaalaman pagdating sa depensa laban sa mga drone ng Iran. Sa isang pahayag sa social platform ay sinabi ni Zelensky na nakatanggap sila ng kahilingan mula sa Estados Unidos para sa partikular na tulong sa proteksyon laban sa mga Iranian design na drones na kung tawagin ay Shahid. Dagdag pa niya, nagbigay siya ng utos na ihanda ang mga kinakailangang kagamitan at tiyakin ang presensya ng mga Ukrainian specialist na makakatulong magbigay ng kinakailangang seguridad. Ayon sa isang ulat, simula pa raw noong 2022 nang magumpisa ang giyera sa Ukraine ay nagsusupply na ang Iran ng mga Shahid drones sa Moscow, at nang makalipas ang 4 na taon ay natutunan na ng Russia na gumawa at pagandahin pa ang teknolohiyang dinisenyo ng Tehran. Dahil dito ay napilitan ng Ukraine na pabilisin ang pag-unlad ng kanilang kakayahan laban sa mga drones at naging bihasa sila sa pagkontra sa ganitong uri ng pag-atake. Bagamat limitado ang kanilang pondo at kulang ang akses sa ilang teknolohiya, ay natutunan ng industriya ng depensa ng Ukraine na mag-innovate dahil sa mga realidad ng digmaan. Ang mga drone interceptors na gawa ng Ukraine ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar, samantala ang Patriot missile system na gawa sa Estados Unidos ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa. Hindi lamang ang US ang interesado, kundi pati pa ang ilang bansa sa Persian Gulf na naghahanap din ng karanasan at teknolohiya ng Ukraine sa paglaban sa mga drones. Malinaw na malaking oportunidad ito para sa industriya ng depensa ng Ukraine, lalo na habang desperadong naghahanap ang pamahalaan ng Kiev ng pondo upang ipagpatuloy ang digmaan. Lalo itong mahalaga ngayon dahil ayon sa ulat na ipinatigil ang 70 bilyong euro na pautang na ipinangako ng European Union sa Ukraine matapos itong harangin ng punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban. May ilang analyst na naniniwalang maaaring gamitin ni Zelensky ang makabagong teknolohiya ng drone ng Ukraine bilang paraan ng pakikipagnegosasyon sa administrasyon ni Trump sa White House. Ang Ukraine ay nakabuo ng kakaiba at napatunayang mga solusyon sa aktwal na labanan kung paano matukoy, subaybayan at labanan ng ganitong uri ng banta sa malawakang antas. Sa kabila nito ay hindi lahat ay kumpinsido na magiging mabilis na solusyon ang mga drone interceptors ng Ukraine para sa Estados Unidos at mga kalyado nito sa pagharap sa Iran. Ayon kay Robert Tolas, isang eksperto sa drone sa Royal United Services Institute, matagal na panahon ang ginugo ng Ukraine bago nila naabot ang mataas na antas ng pag-intercept ng mga drones. Ipinaliwanag niya na wala talagang simpleng teknolohiyang mabibili agad para malutas ang problema. Ayon sa kanya, ang pagbuo ng multi-layered air defense system ay nangangailangan ng mas maraming resources at mahabang panahon pang maisama ng maayos ang teknolohiya sa puwersang pansiguridad. Sa oras na mapigilan nila ang mga ipinapabagsak na drones ng Iran, ay tuluyan ang mahihirapan ng Iran sa pag-pressure sa Estados Unidos at sa Israel na tigilan ang pagpulbos sa kanila. Ang Shahid drones na lang nila ang nakakapuntos sa kanilang laban sa Estados Unidos at Israel. Samantala, nangako si Donald Trump na sa susunod na mga linggo ay mas lalo pa raw palalakasin ang opensiba na gagawin nila laban sa Iran. Ang tanong,
Tuluyan na bang mapapalitan ng lider ng Iran at mabago na ang takbo ng pamamalakad ng kanilang pamahalaan sa oras na tuluyan na silang madumpo ng mga kano at Hudyo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.